Kumusta mga kasaliksik? Nagulat ang pandaigdigang komunidad sa balitang dumating na ang 10,000 sundalo ng Japan sa Ukraine. Ang hakbang na ito ay malinaw na nagpapakita ng lumalakas na partisipasyon ng Japan sa mga international na issue, partikular na sa sigalot sa pagitan ng Ukraine at Russia. Matagal nang umiwas ang Japan sa direktang pagsali sa mga ganitong tunggalian mula noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ngunit ang desisyon nitong magpadala ng tropa ay bahagi ng pagbabago sa kanilang panlabas na patakaran, kasabay ng pagbibigay pansin sa kanilang responsibilidad bilang isa sa mga bansang may makapangyarihang ekonomiya at modernong hukbong sandatahan. Ayon sa mga opisyal, ang desisyon ng Japan na magpadala ng tropa ay resulta ng bilateral agreement sa pagitan nila at ng Ukraine. Pinangungunahan ito ng Japan sa layuning magbigay ng suporta sa mga humanitarian operations at mag-alok ng logistical assistance sa mga hukbo ng Ukraine. Bagamat hindi ito opisyal na bahagi ng NATO, lumalakas ang kolaborasyon nito sa alyansa bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan sa rehiyon. Binanggit din ng Japan na ang kanilang hakbang ay naayon sa resolusyon ng United Nations na naglalayong palakasin ang pandaigdigang suporta para sa mga bansang apektado ng mga labanan. Ang ruta ng paglalakbay ng mga sundalong Hapones ay pinagplanuhan ng mabuti upang maiwasan ang anumang potensyal na banta mula sa mga puwersa ng Russia. Nagmula ang malaking kontingente mula sa Japan patungong Germany, kung saan idinaos ang huling phase ng kanilang logistical preparations bago sila dumiretso sa Ukraine. Bit-bit ng mga sundalo ang mga makabagong kagamitan tulad ng drones, armored vehicles, at iba pang high-tech na armas na idinisenyo upang magbigay ng suporta sa depensibong operasyon ng Ukraine. Bukod dito, kasama sa kanilang grupo ang medical units na may dalang mga modernong kagamitan para sa emergency healthcare na inaasahang magiging mahalaga sa kasagsagan ng labanan. Samantala, umani ng magkakaibang reaksyon ng balitang ito mula sa pandaigdigang komunidad. Inilahad ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa aksyon ng Japan na tinawag nilang isang mahalagang kontribusyon mula sa isang kaalyado. Sa kabilang banda, matindi ang pagtutol ng Russia na tinawag ang hakbang ng Japan na isang deliberate escalation ng sigalot sa rehiyon. Naglabas ang Kremlin ng pahayag na ang presensya ng Japan sa Ukraine ay maaaring magdulot ng mas malawak na tensyon sa Asia-Pasipiko na may implikasyon sa kasalukuyang mga issue sa rehiyon tulad ng territorial dispute sa Kuril Islands. Ang China naman, bagamat hindi tuwirang nagkomento sa deployment, ay naglabas ng general statement na nananawagan para sa mapayapang resolusyon sa sigalot. Pagdating sa Ukraine, agad na iniulat ng tropang Hapones ang kanilang presensya sa militar na pamunuan ng bansa. Ang unang misyon ng grupo ay magbigay ng suporta sa humanitarian operations sa mga komunidad na nasalanta ng digmaan. Kasama rito ang pagbibigay ng medical aid, pagkain, at tulong sa muling pagtatayo ng mga infrastruktura. Bukod dito, meron ding specific units ang tropa na nakatalaga upang palakasin ang linya ng depensa ng Ukrainian forces sa mga kritikal na lugar. Ang kanilang modernong kagamitan at malawak na kaalaman sa estratehiya ay sinasabing malaking tulong upang mapanatili ang balanse sa mga labanan. Ang pagdating ng Japan sa Ukraine ay isang mahalagang bahagi ng mas malaking larawan ng patuloy na tunggalian sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sa gitna ng sigalot, patuloy ang matinding labanan sa mga rehiyong tulad ng Donetsk at Luhansk, na pawang pangunahing sentro ng interes ng Russia. Ang presensya ng Japan ay hindi lamang simbolo ng kanilang suporta sa Ukraine, kundi pati na rin ng kanilang pagpapakita ng lakas bilang isang bansang naglalayong mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at kaayusan. Habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, nananatili ang tanong
kung hanggang saan ang magiging papel ng Japan sa nagpapatuloy na sigalot. Ang pagdating ng 10,000 sundalong Hapones sa Ukraine ay hindi lamang simbolo ng lakas at dedikasyon ng Japan, kundi isang mabusising hakbang na pinaghandaan sa pamamagitan ng malalim na pakikipagtulungan at pagsasaayos ng logistic. Bago pa man tuluyang makarating ang mga tropa sa Ukraine, mahigpit na koordinasyon ang isinagawa ng Japan at ng gobyerno ng Ukraine upang matiyak ang maayos at ligtas na deployment. Ang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ay hindi lamang nakatuon sa presensya ng Japan sa Ukraine, kundi pati na rin sa pagbibigay ng tulong sa larangan ng taktikal at lohistikal na operasyon. Sa ilalim ng kasunduang ito, ang Japan ay nakatuon hindi lamang sa military engagement, kundi pati na rin sa humanitarian support at iba pang aspeto ng logistical assistance. Isa sa mga tampok na bahagi ng kanilang deployment ay ang dalang mga makabagong kagamitan ng militar. Ang 10,000 sundalo ay may dalang state-of-the-art na armas na kinabibilangan ng advanced rifles, drones para sa reconnaissance operations, anti-tank guided missiles, at mobile radar systems na ginagamit para sa deteksyon ng mga kalaban. Kasama rin ang iba't ibang uri ng armored vehicles na idinisenyo upang magbigay ng proteksyon sa mga tropa sa gitna ng labanan. Bukod dito, may espesyal na unit na may kasamang mga makabagong medical equipment tulad ng portable surgical units at high-capacity field hospitals upang magbigay ng agarang tulong medikal sa mga sundalo at sibilyang nasaktan sa labanan. Sa pagtatalaga ng base operations, masusing isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga tropa ng Japan. Ang kanilang pangunahing base ay matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Ukraine, malayo sa linya ng labanan sa silangan. Pinili ang lokasyong ito dahil sa estratehikong benepisyo nito sa koordinasyon ng logistics at mabilis na deployment sa iba't ibang bahagi ng bansa kung kinakailangan. May secondary bases din na itinatag sa Central Ukraine na nagsisilbing staging areas para sa operasyon at distribution ng humanitarian aid. Sa kabila nito, binigyang diin ng Japan na ang kanilang presensya ay primarily supportive at hindi direktang sasabak sa frontline combat operations. Ang pagtulong ng Japan ay hindi lamang limitado sa manpower at kagamitan. Malaki rin ang pondong inilaan ng Japan para sa misyon na ito. Ayon sa ulat, humigit kumulang $2 bilyong ang inilaan ng gobyerno ng Japan upang masiguro ang tuloy-tuloy na operasyon ng kanilang tropa sa Ukraine. Ang pondo ay kinabibilangan ng gastusin sa transportasyon, maintenance ng kagamitan, pagsasanay ng mga sundalo, at pagbibigay ng logistical supplies tulad ng pagkain, gasolina, at iba pang pangangailangan. Bukod pa rito, bahagi rin ng pondong ito ang suporta para sa mga lokal na pamahalaan sa Ukraine na nangangailangan ng karagdagang resources upang matugunan ang epekto ng digmaan. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng deployment ng Japan ay ang pakikipag-ugnayan nito sa NATO forces na kasalukuyang naroon din sa Ukraine. Sa kabila ng pagiging isang bansang hindi miyembro ng NATO, aktibong nakikipag-coordinate ang Japan sa alyansa upang masiguro ang epektibong implementasyon ng kanilang mga misyon. May mga regular na pulong sa pagitan ng mga opisyal ng Japan at NATO upang magtulungan sa pagpaplano ng operasyon, distribusyon ng humanitarian aid, at pagbibigay ng suporta sa depensa. Bukod dito, ang Japan ay nagtalaga ng mga liaison officers na nakababase sa NATO command centers upang mas mapabilis ang pagpapalitan ng impormasyon at koordinasyon. Ang ganitong antas ng kooperasyon at suporta mula sa Japan
ay malinaw na nagpapakita ng kanilang malakas na paninindigan sa internasyonal na komunidad. Sa kabila ng pagiging isang bansang nasa Asya, malinaw ang mensahe ng Japan na ang kapayapaan at kalayaan ay isang pandaigdigang responsibilidad na dapat pagtulungan. Habang ang kanilang tropa ay nananatiling aktibo sa kanilang misyon, ang lohistikal at suportang militar na ibinibigay nila ay tiyak na mag-iiwan ng malalim na impluwensya sa patuloy na laban ng Ukraine para sa kanilang kalayaan. Ang pagpapadala ng 10,000 sundalo ng Japan sa Ukraine ay nagdala ng matinding tensyon sa relasyon ng Japan at Russia, na dati nang puno ng mga hindi pagkakaunawaan sa kasaysayan. Ang hakbang na ito ay nagmarka ng isang kritikal na sandali sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa, lalo na't matagal nang pinapanatili ng Japan ang balanseng posisyon sa pagitan ng mga kaalyado nitong kanluranin at ng Russia. Sa pagkakataong ito, malinaw na nagpakita ang Japan ng mas direktang suporta sa Ukraine, isang kilos na mariing tinutulan ng Kremlin. Ayon sa pahayag ng Russia, ang presensya ng Japan sa Ukraine ay isang deliberate provocation at escalation ng sigalot sa rehiyon. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergei Lavrov, ang aksyon ng Japan ay isang anyo ng pag-aambag sa giyera na nagpapalakas sa depensibong posisyon ng Ukraine laban sa Russia. Dagdag pa nito, nagbanta ang Russia ng proportional response sa mga aksyon ng Japan na maaaring magresulta sa pagpapalakas ng militar sa rehiyon ng Asia-Pacific. Isinama rin sa mga banta ang posibilidad ng pagpapakawala ng economic sanctions laban sa mga kumpanya ng Japan na may operasyon sa Russia. Hindi nagtagal, sinimulan ng Russia ang pagpapatupad ng ilang hakbang na tila pagpapakita ng kanilang galit sa aksyon ng Japan. Isang halimbawa nito ang pagpapalawak ng presensya ng militar ng Russia sa Kuril Islands, isang teritoryong matagal nang pinag-aawayan ng dalawang bansa. Ang mga pulo ay naging simbolo ng kanilang matagal ng alitan mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. At sa pagkakataong ito, tila ginagamit ng Russia ang isyong ito upang bigyang diin ang kanilang disapproval sa ginawang deployment ng Japan sa Ukraine. Ayon sa mga ulat, nag-deploy ang Russia ng karagdagang missile systems sa mga pulo na malinaw na mensahe ng kanilang intensyon na ipakita ang militar na lakas. Kasabay nito, sinimulan ng Russia ang diplomatic offensive laban sa Japan. Nagbigay ang Kremlin ng babala sa United Nations. Sinasabing ang aksyon ng Japan ay maaaring magdulot ng mas malawak na tensyon sa pandaigdigang antas. Naglunsad din ang Russia ng economic measures, kabilang ang paghihigpit sa importasyon ng mga produktong Hapones, na nagdulot ng epekto sa ilang sektor ng ekonomiya ng Japan, partikular na sa industriya ng sasakyan at teknolohiya. Sa loob ng Japan, hindi lahat ng mamamayan ay sumusuporta sa desisyon ng gobyerno. May ilang grupo ng mga aktivista at progresibong partido na nagdaos ng mga rally upang ipahayag ang kanilang pagkabahala sa pagpapadala ng mga sundalo sa Ukraine. Ayon sa kanila, ang hakbang na ito ay naglalagay sa Japan sa mas delikadong posisyon, lalo na't lumalawak ang tensyon sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang mga mamamayang ito ay naniniwala na dapat manatiling neutral ang Japan at umiwas sa anumang kilos na maaaring magpataas ng panganib ng giyera. Ang tensyon sa pagitan ng Japan at Russia ay hindi na bago. Matagal na nilang hinaharap ang mga usapin ng territorial dispute sa Kuril Islands. At sa bawat pagkakataon ng diplomatic strain, bumabalik sa spotlight ang isyong ito. Ang mga pulo ay nananatiling simbolo ng kanilang komplikadong relasyon, na ngayon ay lalo pang pinalala ng pagkakasangkot ng Japan sa sigalot sa Ukraine. Para sa Kremlin, ang hakbang na ito ay patunay ng mas malapit na pagkakaisa ng Japan sa kanluraning alyansa
partikular na sa Estados Unidos at NATO, na matagal nang itinuturing ng Russia bilang pangunahing mga kalaban. Habang tumitindi ang diplomatikong krisis, ang epekto nito ay hindi lamang limitado sa relasyon ng Japan at Russia. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng mas malawak na pagbabago sa foreign policy ng Japan, mula sa pagiging isang bansang umiwas sa direktang partisipasyon sa mga sigalot hanggang sa pagiging aktibong taga-suporta ng mga inisyatiba para sa pandaigdigang seguridad. Gayunpaman, ang ganitong kilos ay tiyak na mag-iiwan ng masalimuot na marka sa kanilang relasyon sa Russia, na maaaring magdulot ng mga hamon sa hinaharap. Sa gitna ng tensyon, nananatiling malaking tanong kung paano babalansehin ng Japan ang kanilang posisyon sa lumalaking tunggalian ng pandaigdigang kapangyarihan.